pwede ba ho nating ipaliwanag kung bakit ba ho pabata rin ng pabata ang nagkakaroon ng sakit na ito, ng Parkinson's disease? At yun na nga, nabanggit mo isa, iniisip ko, yung sa contact sports, dahil lagi-laging na head trauma. So, dapat medyo ingatan yung mga kabataan natin na mahilig mag-football, mag-rugby, di ba? May mga chances of head trauma, Doc. Ito po ba ay one of the reasons why bata at ang nagkakaroon ng Parkinson's disease instead of usually di ba mga 50 or 60 pataas po ang meron nito? Okay, Luis, this is a good point. Ayaw ko kasi magkaroon ng impression na hindi na tayo papasok sa contact sports. Hindi naman ganon. Okay. Ano? Kasi lifelong ito tuloy-tuloy. Pero pag bata ang pasyente, the good example is Michael J. Fox. Pag bata ang pasyente, karaniwan genetic. Okay. Ibig sabihin, nasa pamilya. So, not necessarily dahil sa contact sports or whatever, pero sa amin, pag 40 years old and younger, ang tawag namin dyan, early onset Parkinson, kailangan siguraduhin natin na wala sa pamilya. Kasi may mga genetic Parkinson disease. Parkinson din ang kanilang presentation. 10% genetic. Lahi, mamamana. Yes. Okay. Correct, mana or na nakukuha sa pamilya. Okay. So yun si Michael J. Fox. In fact, si Michael J. Fox naglalabas ng napakalaking amount of money, nagre-raise ng funds para madiskubre kung ano ang dahilan nito. So we mentioned about head trauma, pero marami pa ring ibang dahilan, Luisa. So can I proceed here? Go ahead, Okay, Doc. okay. Go ahead. Isang dahilan is sa rural area, sa mga baryo, sa probinsya, they could be exposed sa pesticides. Okay? Yung pesticides, yung spraying or herbicides. So, isa yon sa mga ebidensya na napatunayan na maaaring doon ang simula ng cause ng Parkinson disease. In fact, gumawa kami ng study na na-publish in 2022 sa malaking journal. Naggumawa kami ng survey sa Quezon, sa isang lugar sa Quezon. And napatunayan namin na ang Parkinson disease, habang inobserbahan namin for 1 year ang mga pasyente, na pag 60 years old and above, mas malaki ang chance na magkaroon sila ng Parkinson disease. So, local study ito na na-publish. Although ang Philippine Neurological Association naglabas din ng data na less than 1% of the population na 20 years old and older pwedeng magkaroon ng Parkinson disease. Okay, so I'll give you an example. So kung may 1,000 tayo ngayon na mga tao, siguro isa or dalawa dyan may Parkinson pag 20 years old and above. Okay? So that is the point. So marami pang ibang dahilan. So herbicides, pesticides. Ngayon, magandang study yung sa Seoul, Korea na na-publish sa JAMA Neurology in 2021. Ano nangyari sa Seoul, Korea? About 1 million patients o people sa Seoul, Korea, inobserbahan nila 5 years henceforth. After, pagkatapos ng 5 taon, tinignan nila, inanalyze nila yung mga pasyente na nagkaroon ng Parkinson. Anong nakita nila? Na yung exposure sa air pollutants. Remember, industrialized ang Seoul, Korea. Nakita nila, for example, the NO2, yung air pollutant, nitric dioxide, NO2, mataas ang nasa kanilang sistema, sa kanilang dugo, na mataas ang air pollutant na to. So therefore, sa point mo, careful din tayo sa air pollution. Okay? So ito yung isang bagay na dapat i-emphasize din natin. Chemical exposure. Yes, chemical exposure. Of course, ang mga chemical exposures directly sa mga chemicals, nagtatrabaho doon, or even seafarers, chemical tankers, yun mga posible yun. Na mga So dapat may PP protective gear. Yeah, of course they are so protected. Lalo na ang seafarers natin, alam naman na mga companies na yun, they really are well protected. Kasi so what happens there, Doc? Kunyari sa ating mga magsasaka, ay sila po ay gumagamit ng pesticide, no, sa kanila pong pagsasaka. Ano po ang advice niyo po sa kanila? Okay, so kung tayo ay
nag-spray pesticides or even yung herbicides, kailangan protected ho tayo. So meron tayong gear, meron tayong takip sa mukha kasi hindi pwede nating masinghot yon. Or kailangan din sa katawan, baka mamaya makontak sa skin natin yung mga pesticides or herbicides. Okay, so sa mga magsasaka yon sa probinsya. Oo nga ho. Kasi napapakinggan tayo, Dok, sa radyo, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So, yun nga, dahil nga, madami sa ating mga kababayan, talagang gumagamit nito. So, hindi pwedeng tela-tela lang, Hindi pwede Dapat yun. talagang makapal ang, yung tamang pangtakip ng ilong at bibig. Tsaka sa katawan, naka-glove sila, tapos protected din. Ang kanilang kasuotan, Yeah, para hindi sila ma-expose. So, yun na nga po, para hindi ho tayo magkaroon ng sakit na Parkinson's disease. At ito nga po yung pagkakawala ng control, di ba, Doc? Bumabawas yung neurons sa ating utak. Yun po, so yung signal sa motor, yung sa paggalaw, ay nagkakaproblema na nga po. Okay.